Mga minamahal na mga kapatid, sa oras na ito ay dumating ang sandali na ating pinakahihintay. Ang sandali na ating pong pinangako sa Diyos na ating ganapin ang isang dakilang gampanin ng pag-aalay ng pinakamataas na papuri sa ating dakilang Diyos. Sa loob ng isang taong nagdaan, na masasabi po natin na maraming mga dakilang pagbabago, mga di pangkaraniwang pagbabago na ating pong kinaharap, ang kamatayan ng ating matandang kapatid, Danilo F. Santiago Sr., na nagdulot sa atin ng labis na kalungkutan. Tayo po ay humarap sa tinatawag na pandemic na ang ating pong kalayaan sa pagkilos, sa paghahanap buhay, sa ating magawain ay nagkaroon po ng kahadlangan. Subalit, ano man ang pangyayari pong ito na naganap sa bawat iya sa atin at mga pagbabagong ito na inakaharap ng bawat iya sa atin, nagkapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat hanggang sa mga sandali pong ito ay tayo'y pinananatili niya sa dalisay na pananampalataya. Nataglay po natin ng maliwanag na pag-iisip ang ating init at alab ng ating pagkakilala ng pananampalataya ay ating ipinagpatuloy na hanggang sa mga sandali pong ito ay ating po pinagmamalasakit, tinataguyod at patuloy na ginagampanan na may buong pag-ibig at pananampalataya. Sa araw na ito ng ating pasalamat, ay umaasa tayo sa Diyos. Gaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ang panata ng Diyos ay sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo kalilimutan, aalay niya tayo ng kanang kamay ng pagkapala. Ibibigay niya sa atin ang kaginhawahan ng kanyang pangako. Higit sa lahat, ang katotohanan ating nakilala ay makapanatili sa bawat iya sa atin. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala po ng Diyos sa kanyang munting pangasiwaan sa pangunguna ng ating ikinagalang na pinuno, ng ating unong lingkod, kapatid na Rebel B. Santiago. Ako po ay inatasan para sa bahagi ito ng ating pag-aaral ngayong araw ng ating taunang pasalamat. Ang ating pong pasalamat, pagpuri at pagluwalhati ng bansang Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus sa maluwalhating pangalan ng Diyos. Naliwanagan natin na tayo po'y itinuri ng Diyos na kanyang bansa. Bayang hinirang, bayang pag-aaring sa iyo ng Diyos, bansang banal, kaharian ng mga saserdote, bansa ng mga pari, mag-aalay ng mga hain na ukol sa Espiritu na pawang nakalulugod sa Diyos. Ang dakilang pagpapasalamat na kinikilala at kinaluluguran ng Diyos ay tiyak na makikita ang idudulot sa Diyos ng pagkapasalamat, gaya po na nakasulat sa aklat ng Awit 50, ang talata po ay 23. Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap ay aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Mula po nung tayo ay nakakilala at sumampalataya, tumanggap sa Diyos ng tanging karapatan na pinatunayan ng ating panunumpa na tayo ay mananatiling tapat at hindi tayo magtataksil kailanman, ay ipinakita po natin sa Diyos ang ating maayos na pakikipag-usap. Sapagkat ito po'y tipan ng pangako
Ang tipan ay isang sagrado ugnayan sa pagitan ng dalawang nag-usap. Ang Diyos na ating pinanumpaan na siya ating paglilingkuran, nakipag-usap tayo na mananambahan tayo sa tuwi-tuwina, nakipag-usap tayo sa Kanya, nakipagtiyak tayo sa Kanya, nakipagkasundo tayo sa Kanya, na tayo po ay mananatiling mga anak ng Diyos na buhay, na mag-aalay ng pasalamat. At ayon po sa ating narinig, ang pasalamat nating iniaalay sa Diyos o inihahandog sa Diyos na isang sakripisyo. Sakripisyo sapagkat galing sa salitang English na hain. Ang hain ay sacrifice in English. Sacrifice, sakripisyo o hain. Na ating inihahandog o iniaalay sa Diyos, ano po ang idinulot ito? Nakapagdulot ng kaluwalhatian sa Kanya. At ang kaluwalhatian ng Diyos, ano po ang patunay ng banal na kasulatan na ito po ay magaganap lamang at matutupad lamang ng mga taong pinagkalooban ng Diyos ng unawa. Sa aklat ng Kawikaan 1:24 hanggang 25 ay ganito po ang nakasulat. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi niyo inibig ang aking saway. Mga kapatid, yung pong pangunawa, mga kapatid, ay mahalaga. Sapagkat sino po ang taong umunawa? Ang tao pong umunawa ay yon ang taong hindi tumanggi sa saway ng Diyos. Ayan ang tao pong nang iniunat ng Diyos ang kanyang kamay ay mga taong nakinig. Isang araw, mayroon akong kausap na isang pinuno ng isang pagawain dito po sa Nueva Ecija. Isang general contractor na isang malaking subdivision. Ako po ay siya ay aking nakilala, siya ay aking nakadaupang pala. At sinabi ko sa kanya, Engineer, I am willing to work with you. Engineer, nais ko po na makapagtrabaho ng maayos sa inyo. Sa gayon ay makapag-create po ako ng economy at income. Hindi lang po sa akin, kundi sa aking mga tauhan. Ang sabi ng engineer na kausap ko, o isang major contractor, sa akin ikaw ang pakikipagkasundo sa iyo. Hindi ko kailangan dito ang magaling. Ang kailangan ko dito ay marunong. Marunong makinig. Marunong makipag-usap. Marunong umunawa. Sapagkat, kung titignan po natin, yung maayos na ugnayan ng dalawang nagkasundo ay kung inunawa mo yung halaga ng inyong pag-uusap. Sa kanyang pagtawag ay hindi ka tumanggi na makinig do sa payo ng mga bagay na kinakailangan para maging maayos ang ugnayan. Sapagkat ang tao po ay hindi matututong makinig at umunawa sa mga bagay na pag-uusap, sa mga bagay na pakikipagkasundo, kaiinisan ka ng iyong kausap. Kaiinisan ka ng iyong kasundo. Mga kapatid, hindi po si Mayor ang kausap nandito. Hindi po si Governor. Hindi po ang isang pinuno ng bansa, hindi si Duterte ang kausap nandito. Ang kausap po nandito ay ang Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na Ama na daloy ng biyaya, na dakilang provider sa pangailangan ng kanyang mga anak. Diyos na nagbibigay ng buhay. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Diyos na siyang may-ari ng ating lakas at ang ating hininga, ang kausap po natin dito. Kaya't sa pakipag-usap pong ito'y mahalaga na tagay natin ang makinig at umunawa sa mga bagay na ating pinag-usapan. At ano po ba ito?
Mga kapatid, yung dakilang kasunduan na ipinakipag-usap natin sa Diyos, na siyang dahilan kung bakit tayo sa oras na ito ay naghahain ng hain ng pasalamat sa aklat ng awit 103 at ang talata po ay 4. Pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya. Purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sa oras na ito, mga kapatid, ay pinupuri natin ang maluwalhating pangalan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ito'y isang tanging karapatan na ating nakilala, na ating naunawa, na maalaman na ang Panginoon ay isang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Paano niya tayo nilalang? Hindi lang niya tayo nilalang dahil sa binigyan niya tayo ng buhay na tulad ng naranasan ng lahat. Meron po dalawang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao. Ngunit hindi ang lahat ng tao ay nakakompleto na tumanggap ng dakilang bagay. Alin po ang unang bagay? Yung general matters o pangkalahatang bagay na bigay ng Diyos. Alin yon? Nilalang Kanya, binigyan Kanya ng buhay, at ang hininga at ng lahat ng bagay. Yun ang naunawa nating pangkalahatang bagay na binigay ng Diyos sa tao. Ang lahat ay may buhay, ang lahat ay may hininga, ang lahat ay nilalang ng Diyos. Subalit hindi po lahat ay nilikha niya at nilalang niya na Kanyang bayan. Kaya sabi ni Haring David, bayan niya tayo, mga tupa niya tayo, na nagkaroon ng karapatang makapasok sa pintuang daan. At doon sa pintuang daan, doon natin magagawa ang tunay na pagpapasalamat. Ang tanong, lahat po ba ng tao ay nakasumpong na makilala at maunawa o what is the door? Pintuan? Daan? Pintuan? Papasukan mo. Sabi na iba, hindi na kinakailangan pumasok. Kung hindi kinakailangan ng pumasok, nasabi ng Biblia, magsipasok kayo. Kasi po minsan, sinasabi ng iba, hindi na kinakailangan pumasok. Ang kinakailangan ay ipasok mo si Kristo sa puso mo. Hindi ko masama na ipasok natin si Kristo sa puso natin. Pero ibang kahulugan ang sinasabi dito ng Biblia na magsipasok kayo. Iba yung ipinasok mo kaysa iba yung iyong gagawing pagpasok. Saan ka papasok? Sa pintuan. Bakit kami pasok sa pintuan? Sapagkat naroon ang daan. Bakit naroon ang daan? Naroon ang daan para ang iyong pagpasok, ang iyong pag-aalay, ang iyong paghahain ay tanggapin ng Diyos. Ang tanong, saan? At yan ang tanging karapatan. Dakilang bagay, ikalawang bagay na ibinigay ng Diyos na hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng karapatan na makaunawa nito, yung pagpasok. Bakit po natin sinasabi yung pagpasok? Sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Juan, sa ganito pong pahayag at inyo pong pakinggan, ganito po ang sinasabi. Ako ang pintuan, 19 na aklat ng Juan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Bakit po mahalaga ang pagpasok sa pintuan? Siya'y maliligtas. Ang tanong, nasaan ang pintuan? Sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Kung si Kristo ang pintuan, nasaan siya? Sabi ng banal na kasulatan, si Kristo gaya ng anak. 3:6 na aklat ng Hebreo, si Kristo gaya ng anak, siya ang pintuan. Saan siya anak? Saan siya pintuan? Siya'y puno
sa bahay niya. Sa makatwid, ang Diyos ay may bahay, ang anak ay may bahay, at ang bahay na ito, tinatawag ng Biblia na bahay ng Diyos, at ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos na buhay, sapagkat ang iglesia ng Diyos na buhay, yan po ang kay Kristo Jesus, na bahay na kanyang pinagpipintuan, na doon po natin magaganap, matutupad, ang karapatan na makapagpasalamat sa harapan ng dakilang Diyos. Kaya, yung isinasagawa nating pagkapasalamat, tinatanggap ng Diyos. Bagamat marami po ang gumaganap ng pasalamat sa panahong ito. Pero hindi lahat ay kinalulugdan ng Diyos. Hindi lahat ay tinatanggap ng Diyos, sapagkat ang tinatanggap lamang niya ay ang mga taong nakapasok sa pintuan daan para maisagatuparan ang pagluwalhati sa Diyos. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, tayo po sa iba't ibang kaparaanan, ngunit sa iisang layunin, ay sama-sama at sabay-sabay na atin po ipinararating sa dakilang Diyos, sa kanyang ikatlong langit na kinaroroonan. Ang ating pagluwalhati, ang ating papuri, ang ating pasasalamat, sapagkat sa oras na ito, pinakikilala po natin ang napakahalagang pangyayari. Pinatutunayan po natin ang dakilang pangyayari naganap sa buhay natin. Iyo, O Panginoon ng kadakilaan, unang Kronika 29:11 hanggang 13, at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. Aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Mga kapatid, gaya po ng aking sinabi, hindi po lahat ay nakapasok. Sapagkat ang mga tao hindi nakapasok, ay hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagkapasalamat. Hindi niya kinikilala, hindi niya kinalulugdan. Bakit? 2:13 na aklat na unang Tesalonica, ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. At dahil naman dito kami nagpapasalamat. Na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Mga kapatid, hindi po natin tinanggap ito sa tao. Meron po kasi mga tao, hindi naman lahat ay tinanggap ang salita ng Diyos. May mga taong tumanggi sa tawag ng Diyos. Ako ikay tumawag at kayo tumanggi, 1:24 hanggang 25, iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. Ang sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sabi nila, ayaw namin pumasok. Kasi born again kami. Ipinasok na namin kay Kristo. Si Kristo puso namin. Ayaw namin sa iglesia. Ayaw namin sa samahan. O ayaw daw nila sa iglesia. Ayaw daw nila na pumasok. Bakit sumasama pa sila? Bakit nagbobotiso pa sila? Bakit may samahan sila? Bakit meron silang fellowship? Hindi po ba yan ay pagpasok? Tapos sasabihin mo, ika po, isang buong bahagi, yung Santa Cena, kung ano-ano mga gawain na itinuturo sa miyembro na ipinatutupad nila, di pagpasok din. Nililin lang po nila ang tao. Sinasabi ng Biblia, magsipasok kayo. Igalang mo yun. Paniwalaan mo yun. Huwag mong tanggihan yun. Sapagkat ang pagtanggi ng tao doon sa utos ng Diyos na para ikaw ay makapagpasalamat, ay pumasok ka sa kanyang bahay, sa kanyang pintuang daan, na may pagkapasalamat, ganapin mo upang ikaw
ay sagutin ng Diyos upang ikaw ay kilalanin ng Diyos. Mga kapatid. At kung hindi mo gaganapin, ano po ang resulta? Kung magkawit tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masiga. Ngunit hindi nila ako masumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kasamaan, ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, nilang hinamak ang buo kong pagsaway. Meron mga taong tatanggihan ng Diyos. Mga kapatid, tatanggihan ang kanilang iniaalay na pasasalamat ay hindi makararating sa kanyang banal na kaitaasan. Kaya naman mga kapatid, mahalaga po sa atin, gaya ng sinabi ko, napakahalaga po sa atin ang ikalawang gawang ito ng Diyos. Ang ginawa niya tayo na kanyang bansa. Ginawa niya tayo na kanyang kaharian. Ginawa niya tayo bayan ng mga saserdote. Saserdote sapagkat ang tungkulin ng saserdote mag-alay, maghandog ng mga spiritual service to the Lord. Mga hain na ukol sa Espiritu, ang bunga ng ating mga labi na lumuluwalhati sa kanyang dakilang pangalan, hindi lamang sa oras ng ating pagkapaimbulog sa Diyos, ng ating mga pag-awit, kundi ang ating dalangin, ng ating mga pakiusap, ng ating pagkapaabot sa Diyos, ng mga pagkilala sa kanyang dakilang kabutihan, ay bunga ng ating mga labing naghahaya ng kanyang dakilang mga gawa. Tulad din ng ating mga buting gawa na ipinakita mula pa ng una, ay nagpapakilala ng isang tanging karapatan. At ang karapatan pong ito ay ibinigay ng Diyos. Kanyang kinikilala at pinahalagahan ang pasasalamat at pagluwalhati natin sa Kanya. 9:27 ang aklat ng Jeremias. Ganito po ang ating mahisiguro, mga kapatid. 9:24. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati sa Kanyang nauunawa at Kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito'y nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ito'y karapatan. Karapatan na ikaw ay magmapuri sa ganito. Na nauunawa mo at nakikilala mo. Maaari sabihin ng tao na siya may pagkaunawa at may pagkakilala. Kung ikaw ay may pagkaunawa at may pagkakilala, susundin mo yung kanyang sinasabi. Pakikinggan mo ang kanyang tinig at isasagawa mo ang kanyang kasiyahan. Ang sabi ng Diyos, pumasok. Pwede pumasok. Bakit sasabihin na ngayon, ayaw namin pumasok sapagkat hindi namin kailangan ng religion. Mga kapatid. Kaya, ang mga lingkod na ito, tayo na makakaanig dito sa bansang Pilipinas. 7:3:20 hanggang 22. Pakinggan po natin, mga kapatid, ang napakahalagang bagay nito na pagkapakilala ng banal na aklat. 7:3:20 hanggang 22. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na hukbo niya, ninyong mga ministro niya na nagsasagawa ng kanyang kasayahan. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na sakop niya. Purihin mo ang Panginoon, o kaharian. Sino po ang may karapatan na bumuri sa Diyos? Yung nasasakupan niya. Sino ba ang nasakupan niya? Ang mga anak ng buhay na Diyos. Ang mga anak ng Diyos na buhay ay kanyang nasasakupan. Kaya kung hindi mo sasamparayanan ang maluwalhating pangalan ng Diyos na buhay, paano masabing nasasakop ka? Ang nasakop ng Diyos ay ang kanyang iglesia ng Diyos na buhay. Yan ang mga banal na kinalulugdan ng Diyos na may karapatan magpasalamat. Di sa stress na aklat ng awit ay ito po ang ating may siguro, mga kapatid. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag
ng mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga sino? Ang mga banal. Siya tinatawag ng mga banal. Noong isang araw, ako po ay nakadaan sa lugar ng Binondo. At ang lugar na ito ay isang dako na doon ay kilala kaisa-isa. Ngayon daw, dalawa na. Sabi po ng simbahan, ating kinalis na. Dalawa na raw ang santo dito sa Pilipinas. Ano ka ako? Dalawa lang ang santo sa Pilipinas. Sa mga katwid, dalawa lang ang maliligtas. Dalawa lang ang maliligtas sapagkat dalawa lamang daw ang santo. What is the meaning of the word santo? Santo, galing sa Latin, sancti. Sa English, saints. Sa Tagalog, banal. At ito pong banal, kaya tinawag na banal, mga kapatid, meron silang ginagawa, kaya sila tinawag na banal. Paano ang tao po magkakaroon ng karapatan na tawaging banal? Kaya po ang tao ay tinawag na banal. 93:5 na aklat ng awit, ang iyong mga poto ay totoong tunay. Una, sumampalataya sila sa tunay na patutuo ng Diyos. Kaya sabi, ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. At ano po ang sinabi ng karugtong na pahayag sa talata? Ang kabanalan. Ano ang gawain ng mga taong kumikilala sa patotoo at totoong tunay na patotoo ng Diyos? Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay o Panginoon magpakilanman. Bakit po tinawag ng Biblia na banal? Sapagkat yung nararapat na patotoo ng Diyos ay isinasagawa sa pamamagitan ng kabanalan. At ang tao pong nagsagawa ng patotoo ng Diyos sa paraan ng kanyang isinasagawang kabanalan ay nagkaroon ng karapatang makilala o matanghal o matawag na taong banal. Ang taong gumagawa ng kahangalan ay hangal. Ang taong gumagawa ng kabanalan ay banal. Kaya nga ang sabi ng Biblia, dito sa aklat ng unang Korinto, 1:1 hanggang 2, ay maliwanag po ang pagkapakilala. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sama kayo bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na magbanal. Nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sumasampalataya po tayo na dito sa bansang Pilipinas ay may mga tao tumatawag sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na tinawag, inutusa, nakinig sa kanyang patotoo, kumilala at umunawa na ang tao ay kinakailangang magbanal upang maging banal. At ang tao na tinawag na magbanal upang maging banal ay nagsasagawa ng kabanalan. Where is it? Saan po ito? Sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos ay ating pong sinampalatayanan, ating pong kinikilala, at ating ipinagmamalaki, at ating pong ipinagmamapuri sa kabila po ng ating mababang kalagayan na ang bahay ng Diyos ay tayo dito sa bansang Pilipinas, Iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po INC, hindi po Sabadista, hindi po born again, hindi po Jehovah's Witnesses, hindi po Seventh-day Adventist, hindi po Salvation Army, hindi El Shaddai, hindi Catholic. Ang bahay ng Diyos, Iglesia ng Diyos na buhay, at yun po ang mga banal na nagtinawag ng magbanal, na gumagawa ng kabanalan sa bahay ng Diyos, ang mga taong kinalulugdan ng Diyos at tanging may karapatan na umunawa,
magmapuri sa madakilang pagluwalhati sa Diyos. Mga kapatid, yamang naliwanagan na ng mata ng ating mga puso. Ang dakilang karapatang ito, maraming pagbabagong dumarating sa buhay natin. Changes sa way of life. Mga kapatid, isa lamang po ang dapat na hindi magbago sa atin. Ang ating pananampalataya. Ang init at alam ng ating pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkapahalaga natin sa pagsasama-sama po ito. Ito po ay nagsisilbing daong ng kaligtasan. Ito po ay nagsisilbing daan. Sapagkat ang daan patungong langit. Nasabi po ng banal na kasulatan. Kakilakilabot na dako ito hindi iba. Ito ay bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Kung nais po nating makarating sa perpektong lungsod ng bagong Jerusalem, wala pong ibang dako paroroon ng tao para makarating doon. Maliban sa kabanalang nararapat sa bahay ng Diyos. Ngunit, paano po natin matitiyak ang kaligtasan ito? Ang sino mang tao pumasok sa akin ay maliligtas. Bakit sinabing maliligtas? Hindi pa po ligtas. Ligtas tayo sa pagkaalis sa maling pananampalataya, pero hindi pa tayo ligtas para marating ang dakilang bagay na ating pinangarap. Ang makasiguro ng ating mga kaluluwa ay nasa mabuting kalagayan sa pagtanggap natin ng dakilang pangako ng Diyos. Ano ang ating gagawin? 3 bagay po yan. 3 bagay, wag po ninyong kailimutan. Number 1, stay. Stay. Sabi nga ng isang mandirigma, don't break the line. Stay with me. Huwag mong sirain ang linya. Kasi sundalo yan eh. Pag ikaw ay umalis sa line, pag ikaw ay naunang apatay ka, pag ikaw ay tumigil, ikaw ay manghihina. Stay. Basahin po natin. Unang Kronika, 17:27, 28:7. Ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. 17:27. At ngayon kinalugdan mong pagpalain ang sangbahayan na iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo sapagkat iyong pinagpala o Panginoon at iyong magiging mapalad magpakailanman. 28:7. Nakalat na unang Kronika. At aking tatag ang kanyang kaharian magpakailanman kung kanyang pamamalagiing sundin ang aking mga utos at ang aking mga kahatulan gaya sa araw na ito. Sabi nga ni Apostol Pedro, sabi ni Kristo, baka gusto niyo na umalis. Pwede na kayo umalis. Kasi yung mga kasamahan nyo, nagsitaligod na. Sabi ni Peter, I will stay with you. Bakit? Panginoon, saan kami paroroon? Pwede ka bumalik sa Katoliko para maligtas. Pwede ka bang pumunta sa punong kahoy ng buhay para maligtas? Pwede ka bang maligtas sa born again? Wala tayong ibang pananatilihan o paroroonan para masabi natin may kaligtasan pa bukod sa bahay ng Diyos. Kundi ang kinakailangan nating mamalaging sundin, stay. Ano pa? 28:20. Ano ang ating gagawin? Stay. Next. Ganito ang nakasulat. 28:20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano po ang kahulugan noon? I-share. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Pag itinuro mo, i-share mo. Kasi hindi mo magagawa na mag-share pag hindi mo ituturo. Kaya kung yan ay boyfriend mo na hindi pa kaanib, i-share mo ang iyong faith. Kung yan ay kaibigan mo na mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, na nais mo rin na makabahagi sa karapatan at katagumpayang tinamasa mo, i-share mo. Mga kapatid, sapagkat ang sharing
Ang ating faith ay isa po sa pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano na hindi mo sinasarili ang katotohanan na kilala mo. Mga kapatid, huling talata po na isa sa lalong pinakamahalaga para tayo po ay manatiling nakatutupad na marating po natin ang tagumpayan. Stay, share, 3:17, aklat na Efeso. Mga kapatid, ito po ang isa sa mahalagang bagay din na dapat na maunawa ng bawat isa sa atin. Sa 3:17 na aklat ng Efeso, na si Kristo'y manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Ano bang ibig sabihin ng magtumibay? Mga kapatid, kinakailangan po natin strengthening. Strengthening of our faith. Mga kapatid, strengthening. Palalakasin mo, patitibayin mo, huwag kang paghihinaan. Nagkakaroon ka ng tinatawag na fighting spirit. Magtutumibay ka. Ano man ang hirap na maghanap. Paano ang tao titibay? Ang tao ay tumitibay sa salita. Strengthening of your faith. Sa buhay nito, maraming nagkapahina ng loob. Sakit. Kapahina ng loob yan. Pero huwag kang matatakot sa sakit. Ang kinakailangan mo lang, labanan mo ang sakit. Strengthening of your mind and body and soul. Inumin mo yung gamot na pinaiinom sa iyo. Pagbutihin mo ang nutritional mo. Hindi pwedeng puro gamot lang. At wala ka namang nutrition. Strengthening, patitibayin mo. Mga kapatid, ang iyong sarili, anong bagay na ginagawa mo, pagtitibayin mo yun. Mga kapatid, strengthening of your relationship sa pag-aasawa. Huwag ka papayag ng pagkumina. Yung tinatawag na haligin ng matibay na pagsasama dahil lang sa mga bagay ng buhay na ito. Kaya kung pinatitibay po natin, strengthening of our faith, strengthening of our relationship, strengthening of our works, strengthening of our financial capability, strengthening of our deeds. Mga kapatid, ang iyong bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato sapagkat patuloy mo siyang sa araw-araw ay lalo mong pinalalakas na manatili, to stay, at share, at strengthening of our faith. Proud to be IDBCJ. Kinararangal po natin, inagagalak po natin na maging kaanib tayo sa loob na iglesia ng sa buhay sapagkat dito po ang kabanalang nararapat, ang pasasalamat, tinatanggap, inikilala ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, pangalan ng ating pinuno, tagapagpatupad, ang ating punong lingkod, kapatid na Rebel B. Santiago, po ang inyong kapatid, kapatid na Randy Santiago, pansamantalang nagkapaalam sa pagkakataon pong ito at maligayang araw po ng ating pasalamat ngayong 2021, pasalamat 2021. Maraming salamat mga kapatid.